Good morning, tara basa tayo nating libro guys, Magandang Balita, Biblia. Nandito na tayo sa Aklat ng Pahayag. 06 February 2025, Pahayag chapter 8, ang ikapitong silyo. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang ikapitong silyo. Pahayag chapter 8 verse 1, nang alisin ng kordero ang ikapitong silyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Verse 2, pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Verse 3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 4, mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 5, pagkatapos ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagis sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. Ang pitong trompeta. Pahayag chapter 8 verse 6. At humanda ang pitong anghel upang hipan ang kanilang trompeta. Verse 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Verse 8, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Verse 9, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Verse 10, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin, nagliliyab na parang sulo, at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Verse 11, ang bituin ay tinatawag na kapaitan, pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Verse 12, hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Verse 13, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim, ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa, pagtunog ng mga trompetang hihipan ng tatlo pang anghel. Pahayag chapter 9 verse 1, hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin, ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Verse 2, binuksan ng bituin ang bangin at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Verse 3, may naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang manakit tulad ng pananakit ng mga alakdan. Verse 4, ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Verse 5, hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Verse 6, sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Verse 7, ang mga balang ay parang mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sila'y may putong na parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Verse 8, parang buhok ng babae ang kanilang buhok
At parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Guys, imagine niyo yung description ng balang. Grabe, parang nakakatakot naman to. Ini-imagine ko lang kasi yung itsura niya. Verse 9. Natatakpan ng mga baluting bakal. Ulitin ko yung verse 8 ha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Verse 9. Natatakpan ng mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng mga karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Verse 10. Sila ay may buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Verse 11. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Grego ay Apollyon. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo daw guys is Abaddon. At sa wikang Grego naman, Apollyon. Yun yung may kapangyarihan magbukas nung nung banging napakalalim. Ibig sabihin, maraming tao sa langit. 'Di ba? Ang daming anghel eh. Kasya pa kaya tayo roon pag dumagdag pa tayo. Verse 12. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pa ang darating. Verse 12 guys. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pa ang darating. Verse 13, hinipa ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta. At nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Verse 14, iniutos nito sa anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. Verse 15, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Verse 16, sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Ay grabe. 200 milyon. Verse 17, ang dami guys. At nakita ko sa pangitain ang mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy asol na gaya ng sapero at dilaw na parang asopre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asopre. Verse 18, ang 3 salot na pumatay sa 3 bahagi ng sangkatauhan ay ang apoy, usok at asopre na nagmula sa kanilang bibig. Verse 19, ang kapangyarihan ng mga kabayo nasa kanilang mga bibig at nasa kanilang mga buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit. Verse 20, ang natira sa sangkatauhan na hindi mamatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Verse 21, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Sa generation pa natin ngayon, uso pa rin ba yung kulam? Tanong ko lang yun. Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pahayag chapter 10 verse 1, pagkaraan nito nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. Verse 2, may hawak siyang isang maliit na kasulatan na nakabukas. Itinantong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Verse 3, sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog
Verse 4, isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong, ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mo nang isulat. Verse 5, ay itinaas ng anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. Verse 6, at nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at ang lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal. Verse 7, sa araw na hipa ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Verse 8, pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit, lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas. Verse 9, nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan, sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa iyong panlasay kasing tamis ng pulot pukyutan. Verse 10, inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga iyon, parang pulot pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. Verse 11, at sinabi nila sa akin, kailangan ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang dalawang saksi, pahayag chapter 11 verse 1, pagkatapos binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Verse 2, ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Verse 3, ipadadala ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Verse 4, ang mga saksing ito ay 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Verse 5, kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay, mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. Verse 6, may kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Verse 7, pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila, matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Verse 8, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. So, ibig sabihin yung Ehipto, ang pangalan niyan is Sodoma. Nakalagay kasi Sodoma o Ehipto. Muntik na malaglag yung Bible. Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Verse 9, sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panunuorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Verse 10, magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Verse 11, pagkalipas ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakikita sa kanila. Verse 12, pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kay rito at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Verse 13, nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natatakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Verse 14, natapos na ang ikalawang lagim at malapit na rin mangyari ang ikatlo. Ang 7 trompeta, verse 15, hinipan
ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi ang paghahari na sa sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Pahayag chapter 11 verse 16. At ang 24 na matatandang nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Verse 17, sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kasalukuyan at ng nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Verse 18, nagingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot. Ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo, at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak, panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan. Verse 19, Pahayag chapter 11 verse 19, At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ng kidlat, dumagondong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng gelo. Bukas na itong chapter 12 guys. Bye everyone.